Magandang araw mga kaibigan. Ito, magandang balita. Nagsalita si Senator Aquilino Pimentel. Kinu-question na naman niya yung constitutionality, yung fattened annual budget for 2025. Pinatambok, Bisaya pala yan, pinataba. Daming dagdag bawas. So, sana mag-file ulit ng kaso sa Supreme Court itong si Senator Pimentel dahil sa inaakala niya na unconstitutional ang budget for 2025. Ito, mayroong post si Manny Piñol 1 hour ago. Sabi niya, di pa tapos ang laban. Okay? Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III has raised constitutional issues over the Congress fattened annual budget and the zero budget allocation for PhilHealth. Pimentel, bar top na chair, said the Philippine Constitution prohibits Congress from increasing the appropriations as recommended by the Office of the President. He also said that the sin tax law automatically provides a subsidy for the PhilHealth Insurance Corporation. It will be recalled that Congress inserted an additional allocation of 39 billion for AKAP, o yung ayuda alang sa kapos ng kita, which was not included in the President's budget, while the Congress BICAM Committee gave PhilHealth zero budget for 2025 to teach the agency a lesson for its poor budget utilization performance. So, unahin natin ang PhilHealth. Sa National Expenditure Program, 74 billion ang request from the Office of the President. Bakit pagdating sa BICAM, tinanggal nila lahat, naging zero subsidy ang PhilHealth, nang dahil lang daw may reserve fund ang PhilHealth na 600 billion. Bakit ginawa yon ng mga yung BICAM, BICAM, para turuan daw ng leksyon yung mga PhilHealth officials. Anong leksyon ng PhilHealth officials na kahit zero budget, susweldo pa rin yan eh. Ang lalaki kaya ng sweldo, bonuses, mga allowances ng mga yan. Maapektuhan ba sila? Maleleksyon ba sila sa zero budget? I think no. So, sino ang kawawa? Ang mga members ng PhilHealth. Lalo na yung mga indirect contributors, senior citizens, yung mga pobreng senior citizens, mga persons with disabilities, mga indigent patients, yung hindi makakaya. Kaya, kalokohan ito. Kung ano yung nire-request ng Executive Department, tinanggal. Saan nila inilagay yung 74 billion? According to Ted Filon, doon daw sa paborito nilang ahensya, yung DPWH, 288 billion ang naidagdag sa budget ng DPWH na umaabot na ng sobra 1 trillion, if I'm not mistaken, 1.2 trillion na ang budget ng DPWH. Doon pinansa. Dami nilang projects kasi sa DPWH. So, yung AKAP naman, wala sa national expenditure. Hindi ni-request ng DSWD. Bakit nagkaroon ng pundo? From 39 billion, naging 26 billion na lang.
Noong una, galit na galit ang mga senador, especially Senator Amy. Kaya lang, pagdating sa BICAM, tahimik daw siya. Pumirma ka agad. Bakit? May share na sila. Of the 26 billion AKA, okay? 21 billion i-access ng mga kongresista. Paghati-hatian nila na i-distribute. Yung 5 billion paghati-hatian ng mga senador na i-distribute. So happy sila lahat. Computation ni Jason sa bawat senador, more or less 200 million ang kanilang pang-ayuda next year. Anong okasyon next year? Alam niyo na, election time. Okay? So, salamat Senator Pimentel. Maalala ko last year yung 2024 budget dahil lumobo yung mga unprogrammed expenses, naging 800 billion ata unprogrammed. Yun, nag-file siya ng kaso o petition sa Supreme Court para i-declare na unconstitutional. Sana itong next year budget ganun din ang gagawin ni Senator Pimentel. Okay, so ito aside kay Senator Pimentel, Senator Bongo nagrereklamo din. Senator Hontiveros nagrereklamo din sa bakit siniro budget ang PhilHealth. Pakinggan natin itong balitang ito. Sa iba pang balita, pinalagan po ng ilang mga senador ang zero budget na subsidiya po sa PhilHealth sa susunod na taon. Batay po yan sa inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Babala ng mga senador, marami pong mahihirap na mga pasyente ang maapektuhan nito. Si Mean Corvera, nagbabalita. Tinawag ng ilang senador na iligal at unconstitutional ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na hindi naglaan ng pondo para sa subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation. Babala ni Senator Christopher Bongo na chairman ng Senate Committee on Health, mga mahihirap na pasyente ang tatamaan sa desisyon ng mga senador at kongresista. Dapat anyang magsilbing wake-up call ang nangyari ng manalasa ang COVID-19 pandemic, kaya dapat mag-invest ang pamahalaan sa sektor ng kalusugan kabilang na ang PhilHealth. Paalala ni Go sa Republic Act 11223 o Universal Healthcare Law, nakasaad na dapat may ilaang pondo sa ilalim ng taunang budget bilang subsidy sa PhilHealth para tulungan ang mga pasyenteng mahihirap at walang pambayad sa mga ospital. Kung ano ang budget na nawala sa PhilHealth, dapat sana'y mapunta sana sa health. Ang budget ng health dapat para sa health. Hindi ko alam kung saan napunta ang 74 billion na dapat sana para sa PhilHealth at para sa health. Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth, dapat kulang. Kung may tinanggal na budget sa PhilHealth dahil kulang ang benepisyo na binibigay nito, dapat sa health programs din po ilagay ito. Dapat hindi po sa iba. Aabot pa sa 600 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth dahilan kaya hindi ito binigyan ng subsidy ng Kongreso sa ilalim ng 2025 national budget. Sa isinumiteng National Expenditure Program ng Malacanang sa Kongreso, naglaan ito ng 74 billion na subsidy sa PhilHealth pero zero ang inaprubahan ng Kamara at Senado. Tutol rin si Senator Risa Hontiveros sa ginawa ng mga kapwa mambabatas dahil hindi anya maaring gamitin para sa premium payment ng mga indirect contributors ang reserve fund ng PhilHealth. Tulad kasi anya ito sa emergency fund na maaring gamitin para sa mga future obligations. Sa halip anya natanggalan ng subsidy, dapat turuan ng PhilHealth na iwasto ang kanilang kapalpakan pero hindi dapat maperwisyo ang mga miyembro. Depensa naman ni Senate President Francis Escudero, ang pagkakaroon ng reserve fund ng PhilHealth ay patunay na hindi nila ginawa ang mandato na bigyan ng benepisyong pangkalusugan ang mga kababayan. Sabi ni Escudero, dahil sa kapalpakan ng PhilHealth, gumawa ng programa ang Department of Health sa pamamagitan ng Medical Assistance for Indigent Patients o ang MAIP. Nakasaad rin anya sa UHC law na mandato ng PhilHealth ang zero o no balance billing pero hindi ito sinusunod ng PhilHealth. Dahil nga, yung 500 sobra-sobra kaya sinubukang bawasan, binalik ng Korte Suprema yung ilan at pinagbawal na,
Pero mula sa 500, bumaba ng 400 at 40, sa ngayon 600 bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage ng PhilHealth. Ang mangyayari po lamang dito, mula sa isang bulsa ng PhilHealth chargeable sa reserve fund nila, ililipat sa kabilang bulsa na hindi naman nila ginagastos pa rin para sa benepisyo ng mga miyembro nila. Sabi ni Senator Cynthia Villar, maaari... So yan, ang depensa ni Senate President Escudero. Turuan daw sila ng leksyon dahil 600 billion yung reserve fund nila. Anyway, comment ninyo. Tama ba yung ginawa ng BICAM, mga congressmen and senators na siniro budget ang PhilHealth? O tama sina Senator Bongo, Senator Pimentel, Senator Hontiveros?